Isang sigaw ng tulong ang nagising sa akin sa gitna ng gabi, hindi ko malilimutan ang pangyayaring iyon. Hello, ako si Teresa Cruz, 29 na taong gulang, isang guro sa maliit na bayan ng San Rafael sa Laguna. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang gabi na nagbago ng buhay namin sa aming tahimik na komunidad, isang gabi na nagsimula sa isang desperadong sigaw na sumira sa katahimikan ng aming kalye. Nakatira ako malapit sa bahay ni Mang Rolando, isang lalaking nasa 40 taong gulang, hiwalay sa asawa at kilala bilang tahimik na kapitbahay na bihirang lumabas ng bahay. Mayroon siyang anak na si Luz, 8 taong gulang, na halos hindi rin nagpapakita sa labas. Gabi iyon nang marinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa bahay nila, isang boses ng isang bata na nagsisigaw ng tulong. Ilabas niyo ako dito. Dahil dito, nagising ako ng bigla at nilapitan ang bintana. Nakita ko ang isang anino na lumilitaw sa bintana ng basement. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin, ang bahay nila ay palaging tahimik, walang anumang hudyat ng gulo. Ngunit ang sigaw ay hindi ko maalis sa isip ko. 2 minuto pa at tumawag ako sa pulisya, kahit na ang puso ko ay parang tataka sa dibdib ko. Habang naghihintay kami sa kalye, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila nagpapahiwatig na hindi ito basta-bastang gabi lang. Dumating ang mga pulis at agad silang kumatok sa pintuan ni Mang Rolando. Lumabas siya, nakaayos ng maayos, may hawak na tasa ng mainit na kape, at ngumiti ng parang umaga pa lang. Magandang gabi po, ano pong problema? Tanong niya ng kalmado. Ipinaliwanag ng mga pulis ang dahilan ng kanilang pagdating, ngunit tila nagulat si Mang Rolando sa sinabi, sigaw mula sa basement. Siguro ay nagkamali kayo. Pinapasok niya ang mga pulis sa loob, at habang sinusundan ko sila mula sa labas, narinig ko ang mga hakbang papuntang basement. Malinis ang lugar, walang kandado, at tila walang kakaibang nangyayari. Nang lumabas si Luz mula sa itaas, suot ang simpleng piyama, tahimik niyang sinabi na ayos lang siya. Ngunit may kakaibang hindi mapaliwanag sa mga mata ng bata, isang lungkot at takot na hindi niya maitatago. Hindi ko mapigilang mag-alala, lalo na nang narinig ko ang mga pulis na nagtatanong tungkol sa oras ng kanyang pagtulog, at ang matapang na pagtanggi ni Mang Rolando na magbigay ng paliwanag. Habang papalayo ang mga pulis, nanatili akong nakatayo sa gilid ng kalsada, ang puso ko ay kumakaba ng labis. Alam kong may mali sa nangyari, ngunit paano ko ito patutunayan? Ang mga salita ni Mang Rolando ay parang mga pader na mahirap basagin. Hindi ko alam kung saan sisimulan, pero alam ko na hindi ito magtatapos ng ganoon lang. Continue. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon, ang sigaw na nagising sa buong San Rafael, at ang mga tanong na hindi ko masagot. Ako si Teresa Cruz, 29 na taong gulang, guro sa elementarya dito sa aming bayan. Ang kwentong ito ang magpapakita kung paano ang isang simpleng gabi ay naging simula ng isang madilim na lihim, isang pagsubok na sumalubong sa akin bilang isang guro, kapitbahay at tao. Noong unang gabi ko narinig ang sigaw, natulala ako. Hindi ko inaasahan na may ganitong pangyayari sa aming tahimik na lugar. Normal sa amin ang katahimikan, kaya ang bawat sigaw ay parang kidlat sa langit na malinaw na nagpapahiwatig ng panganib. Sa bahay ni Mang Rolando, na matagal ko nang kilala bilang isang mahinahong lalaki, ay tila walang nangyayari. Ngunit ang sigaw ng bata, iyon ang nagpaalab ng aking pangamba. Pagkatapos tumawag sa pulis, nagmadali akong lumabas ng bahay, nakasuot lang ng tsinelas at simpleng damit. Hindi ko iniisip kung tama ba ang ginagawa ko, basta ang mahalaga ay matulungan ko ang batang narinig ko. Sa kalye, nagtipon ang mga kapitbahay, nag-uusap-usap, ngunit ako ang pinakakaba dahil sa sinapit ng munting si Luz. Dumating ang mga pulis ng mabilis, dala ang kanilang mga ilaw na asul at pula. Nakita ko silang kumatok sa pinto ni Mang Rolando. Lumabas siya, maayos ang buhok, may hawak na tasa ng mainit na kape, at ngumiti ng parang umaga pa lang. Magandang gabi po, ano pong problema? Tanong niya ng kalmado na halos hindi umaayon sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga pulis ang dahilan ng kanilang pagbisita, na may narinig silang sigaw mula sa basement. Tila hindi naniniwala si Mang Rolando at sinabing maaaring nagkamali lang sila. Pinapasok niya ang mga pulis sa bahay. Tila maayos ang lahat sa loob, walang bakas ng kaguluhan o anumang kakaiba. Ngunit sa aking puso, alam kong may tinatago siya. Bigla kong nakita si Luz sa itaas, nakasuot ng simpleng piyama, may mapurol at pagod na mga mata. Bahagyang humiti siya nang makita ang mga pulis,
ngunit may takot na hindi niya maitago. Nang tanungin siya tungkol sa oras ng kanyang pagtulog, tumahimik siya, at agad na pinutol ni Mang Rolando ang usapan sa isang matatag ngunit malamig na tono. Habang lumalayo ang mga pulis, nanatili ako sa tabi ng kalye, ang puso ko'y parang tatalsik sa dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero alam kong may mali sa lahat ng ito. Parang may mga pader na mahirap basagin sa bahay na iyon, mga pader na itinayo ng mga salita at ng katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit sigurado akong hindi ito matatapos ng ganito lang. May mga lihim na kailangang ilabas, mga sugat na dapat hilumin, at isang batang nangangailangan ng tulong. At sa likod ng mga ngiting iyon ni Mang Rolando, may isang madilim na kwento na unti-unting bubunyag. Continue. Hindi matakasan ng gabi ang mga lihim na nagkukubli sa mga anino ng bahay ni Mang Rolando. Ako si Teresa Cruz, isang guro sa San Rafael, at sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwento na hinding-hindi ko malilimutan, isang kwento ng takot, pag-aalinlangan at pag-asa. Pagkatapos ng insidente sa unang gabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong iniisip ang sigaw ni Luz, ang mga mata niyang puno ng takot, at ang malamig na ngiti ni Mang Rolando. Hindi ito basta-basta. May kulang sa mga paliwanag, may naghihintay na katotohanan na dapat mahanap. Kinabukasan, habang naglalakad ako papasok ng paaralan, napansin kong dahan-dahang naglalakad si Luz papuntang eskwelahan. Ang mga hakbang niya ay mabagal, parang bawat galaw ay pinipilit niyang gawin ng pilit. Hawak niya ang kanyang bag na para bang wala itong laman, ang lunchbox niya ay napakagaan, tila walang laman. Nilapitan ko siya sa tabi ng bakod at tinanong, "Magandang umaga, Luz. Kumusta ka?" Tumango siya ng bahagya at ngumiti ng panandalian, ngunit agad din itong nawala sa kanyang mga mata. Nang makita niyang lumalapit si Mang Rolando, mabilis siyang lumapit sa tatay niya na kasalukuyang naglalagay ng kandado sa gate ng kanilang bakuran. Napansin ko ang tensyon sa pagitan nila, ang tatay niya ay nagmadaling pumigil sa akin na makipag-usap. Medyo mahirap ang mga nakaraang araw, paliwanag ni Mang Rolando, minsan ay nag-iisip lang ang bata ng mga kwento para makuha ang atensyon. Napailing ako nang marinig iyon. Kwento. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Mga takot, mga panaginip, kakaibang tunog lang iyon, sagot niya na para bang pinag-aralan na ang mga salita na iyon ng paulit-ulit. Siguro, nakapanood lang siya ng masyadong maraming pelikula. Hindi ako kumbinsido, lalo na nang makita ko ang kanyang mga mata, ang pag-iwas niya sa akin, ang pagdadala ng mga salita na para bang script lamang. Sa aking puso, alam kong may tinatago siya. Pagkatapos ng klase, naisipan kong alamin pa ang tungkol sa nangyayari. Habang nagdidilig ng halaman sa harap ng bahay ko, narinig ko si Mang Rolando at si Mang Ernesto, isang matagal ng kapitbahay, na nag-uusap sa tabi ng bakuran. Palihim akong lumapit at nakinig. Sobrang malikot ng imahinasyon ng bata, ang sabi ni Mang Rolando. Palagi niyang naririnig ang mga boses at nakikita ang mga bagay na wala naman. Subukan mo siyang ayusin, pero alam mo naman, ang mga bata gusto lang ng atensyon, tugon ni Mang Ernesto. Narinig ko ang mga salitang iyon at lalo akong nabahala. Hindi lang ito mga kwento o imahinasyon. Mayroong mas malalim na problema na hindi nila gustong harapin. Habang papalayo sila, nanatili akong nakatayo roon, hawak ang damdamin ko na puno ng pag-aalala. Alam kong hindi ito simpleng usapin ng bata na nalilito lang. May mga palatandaan, ang mga sinasabi ni Luz, ang mga sugat na hindi ko pa nakikita, ang katahimikan na bumabalot sa bahay nila. Sa loob ng puso ko, isang tahimik na pangako ang nabuo, hindi ko hahayaang mag-isa si Luz sa laban na ito. Continue. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng gabing iyon sa San Rafael. Ako si Teresa Cruz, guro sa elementarya, at sa bawat sandali, nararamdaman ko ang lalim ng dilim na bumabalot sa bahay ni Mang Rolando. Ang mga pangyayari ay unti-unting lumalalim, at ang katahimikan ay nagiging mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Ilang araw matapos ang unang insidente, habang nagbabantay ako sa harap ng paaralan, napansin ko si Luz na dahan-dahang naglalakad papasok, dala ang kanyang bag na walang buhay na tila ba isang anino ng batang dapat niyang maging. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at lungkot, at bawat hakbang ay mabigat. Nilapitan ko siya at sinubukan ko siyang kausapin, "Luz, gusto mo ba ng prutas? Mainit ang panahon ngayon." Pumigil siya saglit, ang mga mata niya ay nagliwanag ng bahagya,
Ngunit nang makita niyang papalapit na si Mang Rolando, agad siyang ngumiti at tumakbo patungo rito. Hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mukha niya, at ang mabilis na panghihimasok ni Mang Rolando sa aming pag-uusap ay nagdulot ng kakaibang lamig sa akin. Ang mga salita niya ay parang mga linyang paulit-ulit na sinasabi, parang nakasulat sa isang script, minsan ay malikot ang imahinasyon ng mga bata. Baka nakapanood lang siya ng masyadong maraming pelikula. Hindi ako naniniwala. May mga bagay na hindi niya sinasabi ng direkta, mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti at salita. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman sa aming bakuran, narinig ko si Mang Rolando at ang kapitbahay naming si Mang Ernesto na nag-uusap. Palihim akong nakinig sa kanilang pag-uusap. Sobrang malikot ng imahinasyon ng bata, ang sabi ni Mang Rolando. Palagi niyang naririnig ang mga boses at nakikita ang mga bagay na wala naman. Tila pinipilit niyang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari bilang simpleng kathang-isip. Ngunit alam ko sa puso ko na may mas malalim na nangyayari, isang dilim na hindi basta-basta matatakasan. Sa paglipas ng araw, napansin ko ang mga pagbabago kay Luz, ang kanyang tahimik na pag-upo sa klase, ang pag-iwas sa mga mata ng guro at kaklase, at ang mga sugat na unti-unting lumilitaw sa kanyang mga braso at likod. Ang mga ito ay hindi na simpleng palatandaan ng pagod o pagkakamali lamang. Isang araw, habang naglalakad siya papalabas ng paaralan, napansin ko ang mga pilat sa kanyang pulso, mga marka na tila mga sugat na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Tinawag ko siya at tinanong ng mahinahon, Luz, ano ang nangyari sa mga braso mo? Ilang sandali siyang tumigil, ang mga mata niya ay nagdalawang isip, ngunit tahimik niyang sinabi, nahulog lang ako habang naglalaro. Ngunit alam kong hindi ito ang buong katotohanan. Pagkatapos ng klase, nakipagkita ako kay Mang Ernesto upang itanong ang mga nangyayari. Ngunit tila nag-aalangan siya, at ang mga sagot niya ay palibhasay maingat na dinisenyo para itago ang katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo akong nababalot ng pangamba. Alam kong hindi ko kayan harapin ito ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong, kailangan namin ng lakas para iligtas si Luz mula sa anino ng bahay na iyon, isang bahay na nagtatago ng mga lihim na hindi dapat marinig. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at handa akong gawin ang lahat para sa bata na nagmamay-ari ng isang pusong sugatan. Continue. Minsan, may mga pangyayaring hindi mo inaasahan na magbabago ng iyong mundo. Ganito ang nangyari sa akin, si Teresa Cruz, isang guro sa San Rafael. Sa gabing iyon, unti-unting lumalim ang dilim sa bahay ni Mang Rolando, at ang kwento ni Luz ay nagsimulang magbukas sa akin ng mas malinaw at mas matindi kaysa dati. Matapos ang mga araw ng pag-aalinlangan, dumating ang oras na hindi na ako makapagpigil. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, narinig ko ulit ang mahinang sigaw mula sa bahay ni Mang Rolando. Hindi ito kagaya ng unang gabing narinig ko ang matinding sigaw ni Luz. Ngayon, ito ay mas mahina, mas malapit sa paghiling na sanay may makarinig. Hindi nagdalawang isip si Doña Marta, ang aming kapitbahay na ulilang matanda, na tumakbo sa labas. Siya ang unang nakarinig ng mga sigaw at tumawag ng pulis. Kasama niya ako nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Mang Rolando. Sa pagdating ng mga pulis, muling kumatok sila sa pintuan, ngunit si Mang Rolando ay tila handang-handa na sa kanilang pagdating. Nakasuot siya ng puting polo, may hawak na tasa ng kape, at ngumiti ng may malamig na ngiti. Magandang gabi po, ano pong problema, ang sabi niya nang parang walang nangyari. Pinapasok niya ang mga pulis sa loob at muli naming nakita ang malinis at maayos na bahay. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight, napansin ng mga pulis ang mga bago at kakaibang marka sa pintuan ng basement, malalim at sariwa, tila may pinilit na puwersa. Isa sa mga pulis ang nagtanong tungkol sa sigaw, habang si Luz ay lumabas mula sa itaas, tahimik, nakasuot ng puting piyama, at may mapurol na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ayos lang po ako, sir, ang sabi niya ng mabilis, ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Mang Rolando para sa kumpirmasyon. Ang mga pulis ay nagtatanong sa kanya tungkol sa oras ng kanyang pagtulog, ngunit si Mang Rolando ay mabilis na pumutol at nagsabing hindi na ito mahalaga sa usapan. Hindi ninyo kailangang malaman ang mga detalye ng pagpapalaki ko sa anak ko, ang sabi niya ng may matatag na tinig. Habang lumalakad ang mga pulis patungo sa basement, naramdaman ko ang bigat ng hangin sa paligid. Ang basement ay malinis, may mga kahon na maayos na nakaayos, at isang malaking kandado na nakabitin sa pinto, ngunit bukas.
Ngunit sa isang sulok, may mga bakas ng kalawang at mga marka ng paggamit ng mga bakal na tanikala. Sa pagkakataong iyon, nakita ko si Luz na tila naglalakad ng pilit na hindi makatulog, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa strap ng kanyang bag. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ang nangyayari sa bahay na ito? Ano ang itinatago ng mga pader na ito? Ang gabi ay nagsimulang maging mas matindi at mas mabigat, at alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Continue. Hindi ko pa rin malimutan ang gabing iyon, ang pait ng takot na bumalot sa akin, si Teresa Cruz, habang pinagmamasdan ko ang mga nangyayari sa bahay ni Mang Rolando. Sa kabila ng mga katanungan at pagdududa, ramdam ko na ang lahat ay may itinatagong lihim na hindi basta-basta matutuklasan. Habang papalayo ang mga pulis matapos ang kanilang pag-inspeksyon sa basement, nanatili ako sa labas, nakatayo sa gilid ng kalsada, ang puso ko'y parang sumisiklab sa bawat pintig. Hindi ko maitago ang pagkabigla at takot na bumalot sa akin. Paano nangyari ito? Bakit tila pinipilit ni Mang Rolando na itago ang katotohanan sa likod ng mga pader ng kanyang bahay? Habang iniisip ko ito, naaalala ko ang mga salita ni Luz, ang mga mahinang sigaw, ang mga pilat sa kanyang mga braso, ang mga lihim na itinatago sa kanyang mga mata. Napagtanto ko na maaaring may paraan pa para matulungan siya, kung marunong lang akong makinig ng mas mabuti at maging matapang. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana naging iba ang lahat kung mas maaga lang akong kumilos, kung hindi ako nagdalawang isip na tawagan ang mga pulis, o kung mas marami lang ang nakinig sa mga palatandaan. Ngunit ang takot at pag-aalinlangan ay natural lamang sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa dumating ang sandali na kailangan kong magsalita at kumilos para sa kabutihan ni Luz. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay nagsisilbing paalala na ang mga bata tulad niya ay nangangailangan ng ating proteksyon at pagmamahal. Habang pinagmamasdan ko ang bahay ni Mang Rolando mula sa malayo, naramdaman ko ang isang malalim na pangako sa aking sarili. Hindi ako susuko at gagawin ko ang lahat para matulungan ang batang iyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting lumilitaw, isang katotohanan na magpapabago sa aming buhay nang hindi inaasahan. Continue. Habang nanatili akong nagmamasid sa bahay ni Mang Rolando mula sa likod ng bakod, isang bagay ang biglang kumulo sa loob ko, isang nakakagulat na katotohanan na hindi ko inaasahan na maririnig sa bibig ng isang tao na dati kong iginalang. Ako si Teresa Cruz, isang guro sa San Rafael, at ang kwento ko ay papasok na sa isang madilim na bahagi na puno ng hindi inaasahang baliktad ng kapalaran. Isang gabi, habang patuloy kong pinagmamasdan ang bahay, narinig ko ang bulong mula sa kapitbahay na si Mang Ernesto. Alam mo ba, may mga bagay na hindi natin nakikita sa unang tingin. Si Mang Rolando, hindi lang basta tahimik na ama. May mga kwento siyang tinatago, mga lihim na hindi niya gustong malaman ng iba. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ito basta chismis lang, may matibay siyang ebidensya. Habang lumalapit ako, napansin ko ang isang maliit na papel na nakatago sa tabi ng bahay ni Mang Rolando, tila nagmistulang lihim na mensahe. Binasa ko ito ng dahan-dahan, kung mag-iisa kang darating, ipapakita ko sa'yo. Parang kumulog ang puso ko. Isang lihim na hiling ng isang batang nais makatakas sa kalupitan. Hindi ko maintindihan kung paano niya ito naisulat at naipadala sa akin, ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Mayroong panganib at pag-asa sa likod ng mga salitang iyon. Pagkalipas ng ilang araw, nag-ayos ako ng pagtitipon sa bahay ni Doña Marta upang pag-usapan ang mga nangyayari. Doon ko nakilala si Marisol, ang guro ni Luz, na may parehong pag-aalala at determinasyon na tulungan ang bata. Nagsimula kaming magplano kung paano namin matutuklasan ang buong katotohanan. Ngunit may mga hadlang, ang katahimikan ni Mang Rolando, ang mga palusot, at ang takot ni Luz na magtiwala sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang lihim na mensahe ay nagsilbing tanglaw sa dilim, isang tawag na hindi namin maaaring baliwalain. Habang lumalalim ang gabi, ang kwentong ito ay hindi na lamang tungkol sa isang batang nagdurusa. Ito ay laban para sa katarungan, para sa katotohanan, at para sa pag-asa na muling mabuhay si Luz bilang isang malayang bata. Continue. Ang lihim na sulat na iyon, kung mag-iisa kang darating, ipapakita ko sa'yo, ay parang isang bulong mula sa dilim na nagpaigting ng aking determinasyon. Ako si Teresa Cruz, guro sa San Rafael, at sa gabing iyon, naramdaman kong papalapit na ako sa puso ng isang madilim na misteryo na matagal nang itinago sa bahay ni Mang Rolando.
Kasama si Marisol, ang guro ni Luz, at si Doña Marta, ang kapitbahay na unang nakarinig ng mga sigaw. Nagplano kami ng maingat kung paano dadalhin si Luz ng ligtas at paano namin maipapakita ang katotohanan sa mga otoridad. Ngunit ang panganib ay hindi namin maitatago. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, parang may mga matang palihim na sumusubaybay, mga aninong nais pigilan ang liwanag na aming dadalhin. Isang araw, habang papalapit si Luz sa paaralan, napansin namin ang kanyang mga galaw, mabagal, pagod at tila ba may tinatago. Ang kanyang lunchbox ay muling napakagaan, halos walang laman, at ang mga pilat sa kanyang mga pulso ay lalong lumalalim. Sinubukan namin siyang kausapin, ngunit ang mga sagot niya ay palaging maiksi at tila pinag-aralan, parang mga linyang inuulit ng isang batang natutong magtago sa likod ng mga salita. Sa loob ng paaralan, habang nagmamasid si Marisol, napansin niya ang mga marka sa pulso ni Luz. Tinawag niya ang atensyon ng school nurse, na agad namang nag-ulat sa amin ng kanyang mga obserbasyon, mga lumang pasa, mga bagong sugat, at ang kakaibang amoy ng kahalumigmigan na tila ba galing sa isang lugar na bihirang malinis. Hindi nagtagal, dumating ang isang pangyayari na nagpaigting ng aming pag-aalala. Sa gitna ng klase, biglang bumagsak si Luz, nawalan ng malay at kailangang dalhin agad sa nurse office. Ang kanyang katawan ay napakagaan, tila ba wala siyang lakas, at ang amoy na pumapalibot sa kanya ay lalong naging matindi. Habang inaasikaso siya ng mga kawani ng paaralan, napagdesisyonan naming tawagan ang mga otoridad at ang social welfare para mag-imbestiga ng mabuti. Ngunit alam namin, ang laban ay hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kanyang kalayaan, isang laban na kakailanganin ng buong lakas at tapang. Sa likod ng mga ngiti at mga salita ni Mang Rolando, may isang madilim na katotohanan na unti-unting nabubunyag, isang kwento ng takot, pang-aabuso, at pagdurusa na kailangang wakasan. Continue. Higit pa sa anumang bangungot, ang kwento ni Luz ay unti-unting naging isang salamin ng madilim na realidad na matagal nang itinago sa aming bayan. Ako si Teresa Cruz, at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nagbubukas ng mga pintuan ng katotohanan, mga pintuang matagal nang nakasarado sa mga lihim ng bahay ni Mang Rolando. Ang mga marka sa katawan ni Luz, ang mga tahimik niyang luha, at ang mga lihim na sulat na kanyang iniwan ay naging mga sigaw na hindi na namin kayang baliwalain. Ang kanyang mga hakbang, mabagal at pilit, ay sumasalamin sa bawat sugat na tinatago niya sa loob ng kanyang puso. Hindi ito simpleng kwento ng pang-aabuso lamang, kundi isang epiko ng lakas, pag-asa, at pakikipaglaban sa mga anino na nagtatangkang lamunin ang kanyang pagkabata. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming determinasyon na iligtas siya ay tumitibay. Ngunit ang laban ay hindi madali. Sa likod ng mga dingding ng bahay na iyon, may mga tanikala, hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal at psikolohikal. Mga tanikala ng takot, pananakot, at pagmamaliit na sumisikil sa kanyang kalayaan. Isang gabi, habang nagtitipon kami ni Marisol at Doña Marta, napagdesisyonan naming hindi na pwedeng maghintay pa ang pagbabago. Kailangan naming kumilos ng mabilis, nang may pag-iingat, ngunit may tapang na hindi matitinag. Ang lahat ng mga palatandaan, ang mga pasa, ang mga sulat, ang mga sigaw sa dilim, ay nagsilbing ilaw na nagbigay daan sa amin upang harapin ang katotohanan ng buong tapang. Ngunit bago pa man namin maisakatuparan ang aming plano, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating, isang malakas na baliktad na nagbukas ng mga pinto ng kahihiyan at panganib. Ang laban ni Luz ay hindi pa tapos, sa katunayan, ito ay papasok na sa pinakamataas na punto ng tensyon, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring magdala sa amin sa tagumpay o sa kapahamakan. Continue. Sa puntong iyon, ramdam namin ni Marisol at Doña Marta na ang kwento ni Luz ay hindi na lang basta simpleng usapin ng paaralan o kapitbahayan. Ako si Teresa Cruz, at narito kami, nakatayo sa bingit ng isang malalim at madilim na lihim na matagal nang tinatago ng bahay ni Mang Rolando. Habang naghahanda kaming isulong ang kaso at dalhin ang lahat ng ebidensya sa mga otoridad, isang malamig na hangin ang dumaan. Isang tunog ng malakas na kandado ang biglang bumalot sa katahimikan. Ang pintuan ng garahe ng bahay ni Mang Rolando ay nakabukas, at mula rito ay sumulpot ang isang maikling, matalim na tunog ng bakal na nagdikit, parang isang babala na nagbabanta sa aming tapang. Hindi namin malaman kung sino ang nakikinig, ngunit alam naming may nakatingin, may nagmamasid sa bawat galaw namin.
Ang mga lihim ni Luz ay unti-unting lumalabas sa liwanag, ngunit ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala namin. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang nakatingin ako sa nakabukas na pinto ng garahe at sa mga aninong sumasayaw sa dilim, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano pa kaya ang itinatago ng bahay na iyon? At hanggang kailan tatagal ang dilim bago tuluyang masira ng liwanag ng katotohanan? Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga tanikala ay hindi pa ganap na napuputol. At si Luz, ang batang puno ng takot, ngunit may pusong matatag, ay patuloy na naghihintay ng araw na siya'y tunay na magiging malaya. Ano kaya ang susunod na hakbang? Sino pa kaya ang magtatanggol sa kanya mula sa mga anino na patuloy na sumusunod? Ang kwento ay patuloy na bumabalik sa akin, hindi lamang bilang isang guro, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga boses na hindi marinig, ng mga lihim na kailangang ilabas, at ng pag-asa na kailangang ipaglaban. At sa likod ng bawat pintuan, may isang kwento na naghihintay na madiskubre. Continue.